Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ngayon ng update tungkol sa kalagayan ni ex-Congressman Ernie Teves na nakakulong ngayon sa East Timor. Dito sa headline news ng Manila Times, ang title is Other Options Open for Teves, Lawyer. Ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, meron siyang binanggit dito na yung kabuoang actions ng NBI delegation mula nung nandun sila sa East Timor hanggang pagdating nila ng Pilipinas, medyo na-offend ang East Timor government officials, lalo na yung mga police officers. So, ito ang pagkasabi ni Attorney Topacio. Si Attorney Topacio pala, nandun siya sa East Timor from March 28 to March 30. So, matagal-tagal, ano? So, pagdating niya dito sa Pilipinas, nagbigay siya ng statement at ito ang kanyang sinabi. Diba, pagdating dito ng NBI delegation led by the NBI director himself, Director De Limos, nag-press conference siya at binanggit niya ang pangalan ng presidente ng East Timor na si President Jose Ramos Horta. Binanggit niya yung courtesy call at yung parang nagpatulong ang NBI official sa presidente ng East Timor para ma-take custody nila kaagad si ex-Congressman Teves. Nako, according to Attorney Topacio, this was not well received by many officials and non-government quarters in that country. Hindi maganda ang dating sa East Timor yung ginawa ng NBI. Nag-press conference dito at nagbigay ng pahayag tungkol sa presidente ng East Timor. Ano daw dapat ang maganda? According to Attorney Topacio, any statements attributable to the president of East Timor should have been released through the media office of the President of Timor-Leste. Kasi baka daw maiba yung content o yung balita. Baka i-twist. Kaya hindi sana dapat nagsalita ang NBI director tungkol sa presidente. Hinayaan sana nila ng Office of the Timor-Leste President ang nagsalita tungkol sa meeting. Kasi nakipag-dialogue ang NBI delegation sa East Timor President, humingi ng tulong para maiuwi nila si ex-Congressman Teves, nabigo sila. So, yun ang isang hindi magandang ginawa ng NBI delegation na hindi katanggap-tanggap sa government officials ng East Timor and even private individuals. Ano pa? In addition, sabi ni Attorney Topacio, some officials remarked that since Timor-Leste Constitution provides for separation of powers between the executive and the judiciary, and the issue of Mr. Teves is now before the courts, and likewise due to the principle of sub judice, such a statement emanating from the Philippine government quoting Horta was precipitate and highly improper. Anyway, this is according to Attorney Topacio. But analyzing itong kanya na tama naman yung kaso ni ex-Congressman Teves nasa korte na.
So bakit pa magpatulong ang NBI official sa presidente na executive department yun? May separation of powers. Tama naman itong sinasabi ni Atty. Topacio. Hindi naman pwedeng diktahan ng presidente yung korte na sige, i-release nyo na. So, it makes sense itong sinasabi ni Atty. Topacio na hindi maganda ang dating yung ginawa ng NBI delegation doon sa Timor. Ito pa, Topacio said certain law enforcement officials in Timor-Leste did not take too kindly to what they characterize as bullying and arrogance on the part of NBI officials who traveled to East Timor to implement the red notice issued by international police against Tebes. Ang ine-expect ng NBI officials, basta na lang silang madaling makuha si Tebes, kung anong gusto nila. Kasi nagbase sila sa Interpol notice. Akala ng NBI na basta-basta na lang susunod sa kanila ang Timorese police. But yung mga previous na vlog ko, may nabasa kong article na nagkasagutan, may heated discussion between the NBI delegation and the Timorese police. Una, hindi daw talaga pinapansin ng Timorese police yung NBI. Ito pala, according to Atty. Topacio, medyo arrogance, bullying. Kasi mayabang ang dating. Parang pressure ang Timorese police. Dagdag natin dito Okay. According to Atty. Topacio, NBI agents expected to gain custody of Tebes right there and there. Yun ako rin, personal opinion ko ito. Ang pagkaintindi ko, yung nagpunta na yung NBI delegation, maiuwi na nila si Tebes kaagad. Yun ang pagkakaintindi. Yun ang message na i-set across ng mga press releases ng gobyerno. DOJ, NBI, pati pa nga ang PNP, naghahanda na sa pag-custody kung kinakailangan. Okay. Ito, dagdag ni Atty. Topacio. The Timorese officers of the law informed me that they had to remind NBI officials that they were in Timor-Leste and that they had to conform to the legal procedures under Timor-Leste law. Parang nakalimutan ng NBI na parang nasa Pilipinas sila ba? Na parang astig ang dating. Ito kasi ang Timor-Leste, may history ito na oppress sila. Ang Timor-Este o Leste, under party sila ng Indonesia na muna, para bang Mindanao, na mamaya nag-separate itong Timor-Leste, kaya naging independent nation. Kaya lang nung una, kaya lang oppress people sila nung una. Kaya ayaw nila yung ganun, yung parang binubuli o dinidiktahan sila. Kasi masama ang kanilang experiences as a people in East Timor. Okay, so sabi ni Atty. Topacio, based on my other experiences here, sabi niya, I find the law enforcement authorities in East Timor to be thoroughly professional and meticulous in the discharge of their duties. So, iba ang dating. Kaya, parang nakakahiya kung totoo itong sinasabi ni Atty. Topacio na may pagkayabang, may pagkabuli ang dating ng NBI, ay nakakahiya. So, hintayin na lang natin anong mangyari. Kasi, let the court decide anong
ibabalik ba nila si ex-Congressman TV sa Pilipinas o mananatili? Okay, another vlog ko na lang ito. Maraming legal remedies na gagawin ng mga lawyers ni ex-Congressman Tevez. May pag-asa na hindi daw siya maibabalik dito sa Pilipinas. Yun ang ating next vlog.